Hi guys, I'm Elmer, one of the managers sa MMMP. So today, guide ko lang kayo about sa coins.ph. So ito po yung site ng coins.ph. So take note po, coins.ph. So once na merong mag-link sa atin ng ibang site or ibang referral na sabihin natin about sa coins.ph. So verify palagi ang URL or address nyo. So, coins.ph lang po. Once po na may naiba dyan, let's say coinsph.qq, mga phishing site po yun. So, ingat po kayo sa pag-login. Basta-basta sa pag-login ng account nyo. Then, sa coins.ph, so, trader po siya ng Bitcoin. Kung makikita nyo sa main page niya, so, transfer cash, Paybase, Dogecoin. So, ito yung mga services na inaalok ng coins.ph. Then, part na to, makita nyo yung buy and sell. So, once na bumili kayo ng Bitcoin sa kanila, let's say 1 Bitcoin. So, ang halaga ng Bitcoin na bibili sa kanila, 11,795. Pag nagbenta naman kayo ng Bitcoin sa kanila, so 11,621. So, anytime po pwedeng bumaba o tumaas ang value ng Bitcoin. So, nakadepende sa market. So, kada segundo, nagbabago po ang value niyan. So, kung may pagbabago sa market natin. So, log in lang kayo sa coins.ph nyo. Yung pag-login nyo, ito yung interface ng coins.ph na makikita nyo. So, itong part na to, wallet transaction. So, naka-indicate dyan yung mga naging transaction nyo sa outgoing at incoming payment. So, mahalaga ho to para ma-verify nyo kung mina-receive o gumamit ng account nyo. Let's say, may nakita kayo dito nag-send na na without knowing na hindi nyo pala alam. So, possible na may ibang gumagamit ng account nyo. So, yung password nyo, gamitan nyo ng combination ng mga letters at numbers. Uppercase at lowercase. So, para iwas hack din. So, ito yung wallet transaction. So, ano pa yung nasa interface natin? So, mayroon tayong tinatawag na peso wallet at Bitcoin wallet. So, parehas po yan na wallet address. So, paano natin pala malalaman kung ano yung wallet address natin sa coins.ph? So, click nyo lang itong receive button. So, Bitcoin wallet, ito yung Bitcoin address nyo. So, ito yung gagamitin nyo ngayon sa MMM. Kung sakaling mag-join kayo, i-add nyo yung account nyo sa MMM. So, ito yung wallet na kailangan nyo ilagay doon. So, dyan kayo magre-receive at yan din yung gagamitin nyo pag-send ng Bitcoin sa MMM. Then, peso wallet. So, same din siya as Bitcoin address. Ang kinaibahan lang nito sa peso wallet which is featured sa coins.ph. So, once na yung ibang tao na naka-coins.ph, pwede sila mag-send sa iyo ng real value, as in real peso value. Sabihin natin nag-send sila ng 100. So, real value 100 pesos ang matatanggap nyo. So, kaya dalawa sila, Bitcoin wallet at peso wallet. So, naka-indicate din dito. Ito yung value niya. So, peso wallet, ito yung 141.92. So, it is in peso talaga yan. Then, unlike sa Bitcoin wallet, yung Bitcoin ko, then, ito yung halaga niya sa peso. So, take note po. Anytime po, pwede magbago ang presyo dito sa Bitcoin wallet. Kasi naka-depend ang price niya sa market. So, once na may pagbabago sa price itong dalawa na to, sa buy and sell, so, pwede magbago rin ang price nito. Then, meron tayong send button. Diyan sa send button, so, yun. Kung magsisend na kayo ng Bitcoin sa MMM. So, let's say nagkaroon kayo ng PH order. So, ito yung gagamitin nyo ngayon. So, once na magsisend na kayo. Then, sa coins.ph, kagaya sinabi ko kanina, which is trader ng Bitcoin. So, meron dyan, paano bumili ng Bitcoin sa coins.ph. So, ito yung add money by, ibig sabihin, bibili ka ng Bitcoin or maglalagay ka ng value dito sa peso wallet mo or Bitcoin wallet mo. So, once nakapag-click ng add money by method, so pili lang kayo kung ano dyan yung method na
gusto nyong gamitin para mapag-deposit kayo sa kanila. So, sabihin natin may malapit sa bangko sa inyo, yan, BDO, BPI. So, over the counter na i-deposit sa account nila. Then, amount, sabihin natin na sample natin BDO. Next step, amount. So, once na maglalagay kayo ng fund dito sa coins.ph nyo, so, kung sumali kayo sa MMM, ang una nyong gagawin, lagyan ng fund yung wallet. So, sabihin natin na maglalagay kayo ng 1,000. So, take note po, once na bumili kayo ng Bitcoin sa kanila, 1,000, ilagay nyo po muna sa peso wallet. So, para pagdating sa coins.ph nyo, naka-save ang value ng 1K nyo. So, hindi siya mababago. So, as in, 1,000 yung value niya. Unlike ngayon sa Bitcoin wallet, na pag nilagay nyo yung 1K nyo, direct as Bitcoin wallet. So, 1K nyo, ito ngayon yung mabibili nyo na Bitcoin sa halagang 1,000. Ito yung katumbas na Bitcoin. So, anytime po, so, pwedeng magbago yung value nyo ngayon ng Bitcoin nyo sa 1,000 nyo. So, let's say bumaba yung halaga ng Bitcoin. Yung Bitcoin na to, sabihin natin na pwedeng bumaba ng 1K. Sabihin natin umabot na 950 na lang ang value. So, pakakulangin kayo pagdating sa pag-send sa MMM. So, mas maganda po na peso wallet ang gamitin. Then, next step. Yan. So, payment. Ito ngayon yung account number nila, account details nila para bayaran nyo sila through BDO. So, once na pagdating sa BDO, ito yung account name nila, ito yung account number nila, then account type nila. Then, take note po, 60 minutes lang po ang pwede nyo, ang time para makomplete ang payment na to. So, kung di po kaya na within 60 minutes, or pagka-place nyo pala ng order, kailangan bayaran nyo na kagad. Kasi yung 60 minutes na yan, once na maubos po yan, maging zero po yan, maka-cancel yung order nyo. So, once naman po na wala pang 60 minutes, natapos nyo na, na-send nyo na kagad, na-deposit nyo na kagad. Yung halaga na hinihingi nila, 1,010, yung 10 yung fee. Mark as paid nyo ngayon to. Then, sa resibo nyo, sa deposit slip, so, ito yung hihingi nila, confirmation code. Type nyo lang dito. Verification lang ho nila para ma-check kung talagang nagbayad kayo. Then, lagay nyo lang dyan, branch code, then click nyo lang yung full pay. So, sample lang po yun. Then, cash out, sell. Ito naman yung time na sabihin natin na nag-help na kayo sa MMM, nag-withdraw na kayo sa MMM. So, cash out sale, ganun din. Method, baliktad naman to. Sa method ng cash out, paano naman nila ipapadala yung pera sa'yo? So, let's say meron kang bank account. So, pwede nila isend sa'yo directly sa bank mo. Then, amount. So, kung magkano yung Bitcoin or magkano yung nasa peso wallet nyo na gusto nyo i-cash out, ipapalit as cash. So, 100, sample. Then, next step. Yan. So, lagay nyo lang yung account name nyo sa bangko. Then, account number nyo. So, payout fee. So, once na nasa Metro Manila kayo, so, wala po silang charge sa mga bank. So, once na nag-cash out din kayo, yan, Monday to Friday. So, parang sa bank hours nila, working days nila. So, Sabado tsaka Linggo, wala silang, sabihin natin na move nila, let's say nag-cash out kayo Sabado, baka i-move nila yung payment ng Monday. So, complete payment, gano'n lang din. Saan nyo kukunin yung BTC. Then, buy load, pay bills. So, kung meron kayong Bitcoin at na kailangan kayo ng load, nag-offer din sila ng buy load. Sample, 917. So, kung load kayo, yan, lalabas yung network nyo. 915 909 smart sun. So, naka-indicate naman dito 95591. For example, sa number ko for 25 buy now. So, meron akong balance din sa peso wallet. So, pwede kong gamitin yung sa peso wallet ko. Pwede ko siyang i-deduct doon yung 25 pesos para mapagpa-load ako.
Then, pay bills. So, kung ayaw lumabas, so, nag-offer as a services nila yung pay bills yan. Meralco, Manilad. So, ganun lang din. Kung fill up nyo lang po kung ano yung mga kailangan na information nila para bayaran yung bills nyo. So, yun lang po. Then, kung makikita nyo po dito yung reserve limits. So, once na bagong sali kayo, level 1 kayo, verify lang yung email nyo. So, yung limit po, ibig sabihin po niyan, yung transaction na daily buy limit, sell limit, per day po yan, na hindi kayo pwede tumaas na bumili ng 0.5 na BTC pataas. Tsaka hindi kayo pwede magbenta ng 0.5 BTC pataas. So, is pag-verified email lang po. Ngayon, kung magka-cash out kayo, let's say, bibili kayo ng mga halagang 2 BTC or may git pa, or magbebenta kayo ng 2 BTC o may git pa. So, kumpleto yun yung mga required nila para tumaas yung daily buy and sell limit nyo. Kagaya ito. So, identity verification. So, gamit kayo ng ID. Scan nyo lang po. Then, isend nyo sa kanila. So, yun lang po. Yung ibang tutorial ko po ipopost ko na lang sa site. Maraming salamat.